Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng strawberry kutsinta. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay cassava flour, 1 cup, all-purpose flour, 1 cup, white sugar, 1 cup, fresh milk, 1 cup, tubig, 1 and 1/2 cup, lihiya, 1 teaspoon, strawberry flavor, 2 teaspoon, at red food color na 1/4 teaspoon. Ilagay na natin ang tubig, gatas, asukal, all-purpose flour, cassava flour, strawberry flavor, at red food color. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Pag nahalo na ito ng bahagya, ay pwede na nating ilagay dito ang lihiya. Ngunit hindi ko lamang ito na videohan. Pasensya na po mga ka-bakers. Okay, atin na po muna itong haluin ng haluin. At kapag natunaw na po ang lahat at higit sa lahat ay kakaunti na lang po lamang ang mga buo-buo ay pwede na po natin itong ilipat sa ating lalagyan. Atin lamang po itong salain para po hindi po masama ang iba pang mga buo-buong cornstarch or cassava flour. Yan. At kapag sinala nga po pala natin ito, ay ayusin po talaga natin ng maigi para po wala pong masama ng mga buo-buo. Okay? Next naman po mga ka-bakers ay lalagay na po tayo sa ating molde. Meron niya po pala itong mantika at gagamit naman po tayo ng 1 scoop ng ice cream. 22 pieces nga po pala lahat ito mga ka-bakers. Kaya naman po, just take your time lamang po at kung meron man pong sobra sa inyong mixture ay pwede niyo naman pong ilagay yung iba pa sa ating mga 22 mixtures. At ito na nga po pala lahat mga ka-bakers. Ayan, ang ganda na po niya. Anyways nga po, no, atin na po itong ayusin sa ating steamer. Atin na po munang i-ready ang ating steamer. At atin na po siyang ilagay sa ating steamer. Ayan, atin lang po siyang ayusin at nakadepende rin naman po sa inyo kung gaano po kalaki ang inyong steamer. Kaya kayo na pong bahala sa pag-ayos. As long as wala pong singaw ang ating steamer, kaya po bawal po magkaroon ng singaw ang ating steamer mga ka-bakers. At higit sa lahat po ay kapag inilagay po natin nito ay kailangan po ay kumukulo na po agad ang ating tubig. Yan. Atin na po siyang ilagay. Kaya naman po ang steaming time po natin dito ay 40 minutes at ang apoy naman ay high fire. After 40 minutes ay luto na po ang ating strawberry kutsinta na sobrang sarap at talaga namang nakakatakam. And eto na po siya at medyo mainit-init pa. Pwede na po natin itong lagyan ng ating toppings. Kaya naman po, atin na po siyang tanggalin at eto na po ang kanyang itsura. Ayan, ang kinis at ang ganda niya po mga ka-bakers. Ang perfect talaga! Maglalagay na po tayo ngayon ng choco ganache. Sa mga gusto pong matutong gumawa ng choco ganache, ay manood lamang po kayo sa aming mga cake videos dahil meron po kaming tutorial at step-by-step po ito. Anyways, eto na nga po presenting ang ating finished product ng strawberry kutsinta. Ayan, sobrang malinamnam, sobrang yummy, at higit sa lahat ay the best po talaga ito mga ka-bakers at alam kong kayang-kaya nyo. No need for mixer at oven naman ito, kaya alam na alam ko namang caring nyo talaga mga ka-bakers. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Gawin nyo na din ha? Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen mga ka-bakers, napakabuti talaga ng Panginoon. Sobrang buti niya, yung tipong hindi na natin ma-express kung gaano siya kabuti. At sana makita ng ibang tao na mahal na mahal na mahal na mahal sila ng Panginoon at ibinigay ng Panginoon ang kaisa-isang kanyang anak para lang maligtas tayo kahit na tayo ay mga hangal at sobrang makasalanan. Amen. Kaya naman po hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.